This representation firmly opposes the full liberalization or allowing 100% foreign ownership in public utilities, educational institutions, and advertising. Pagtitibayin at sesementohan lamang nito ang mga patakarang neoliberal at tatanggalin ang mga restriksyon para ganap na makapag-ari at lalong makapandambong ang mga dayuhan sa ating lupain at ekonomiya ng ating bansa. Sa ating mahabang karanasan sa foreign direct investments, puro matatamis ngunit napapakong pangako ang dala nito. Mahal pa rin ang bilihin, serbisyo at utilities gaya ng kuryente at tubig. Lubusang lumiit kung hindi man tuluyang bumagsak ang agricultural and manufacturing sectors. Nananatiling pinakamahirap ang mga magsasaka, mangingisda, habang binabarat pa rin ang sahod ng mga manggagawa. Hindi sasagutin ng pagpasok ng mga dayuhan ang matagal ng problema ng nananatiling komersyalisado at kolonyal na edukasyon sa ating bansa. Hindi ito sang-ayon sa layunin ng edukasyon na itaguyod ang makabayan na paghuhubog ng kaisipan at kamalayan ng kabataan at sambayan ng Pilipino. Hindi pa man nasasakatuparan ang hangarin ng saligang batas na siguraduhin at paunlarin ang paghuhubog ng nasyonalismo at patriotismo sa edukasyon, gayon din ang pampublikong utilidad na mahalaga para sa industrialisasyon at tunay na reforma sa lupa. Tatanggalin pa ng RBH number 7 ang mga restriksyon na proteksyon para sa pagpapayaman ng sariling atin. Bukod ba dito, naniniwala tayong wala sa ayos, wala sa tama ang isinasagawang proseso ngayon ng pagbabago ng konstitusyon na malinaw na hindi naman nakasaad sa ating saligang batas. Nananatili rin tayong mapagbantay sa anumang hidden agenda kaugnay ng RBH 7 at iba pa ang klase ng tsa-tsa. At tututulan natin ang anumang tangka sa pagtatanggal sa pagbabawal sa base militar, armas nuklear at patakarang gera pabor sa Estados Unidos at iba pang mga dambuhalang ekonomiya. Dagdag pa dito, tututulan rin natin ang posibleng pag-alis sa umiiral na term limit para magpalawig pa sa poder ng Administrasyong Marcos, mga dinastiyang politikal at iba pang mga kasapakat nito. Isulong ang agenda ng kababaihan at sambayanan, tutulan ng tsa-tsa ng iilan, lupa, sahod, kabuhayan, serbisyo, karapatan, hustisya at soberanya. Ito ang mga panawagan ng mga kababaihan para sa pagbabago. Pagbabagong panlipunan, hindi pagbabago ng charter. For all these reasons, Gabriela Women's Party votes no to RBH number 7. Para lang mabigyan daan ang pagbubukas ng usapin ng tsa-tsa ng Administrasyong Marcos Jr., maraming kinansel ang Kongreso na committee meetings at labis na pinaikli ang plenary session sa loob ng 2 linggo, February 26 hanggang March 6. Imbis na talakayin natin ang mga panukalang tunay na sasagot sa problema ng ating mga manggagawa, magsasaka, mangingisda, guro, kabataan, OFWs, mga biktima ng paglabag ng karapatang pantao at iba pa, ang tsa-tsa para sa 100% owner ownership sa pamamagitan ng paglalagay ng unless otherwise provided by law ang ating inaatupag. Tila ba minamaliit nating lubos ang kakayanan ng mga Pilipino? Talamak ang colonial mentality kung saan mistulang tinuturing na tagapagligtas ang banyaga at ang foreign direct investments. Parang ibinabalik tayo sa panahon ng kolonyalismo ng Espanya, Amerika at Hapon kung saan turing sa atin ay walang kakayahan at second-class citizen sa ating lupang sinilangan. Tinulugan ng kasalukuyan at ng mga nakalipas na administrasyon ang pambansang industrialisasyon. Tapos ngayon, ina-expect natin na ang mga dayuhan ang magbibigay sa atin ito. Mayaman ang Pilipinas pero naghihirap ang sambayanang Pilipino. Iniluluwas ang ating murang lakas na yaman sa ibang bansa habang ini-import natin ang mga mahal na mga produkto ng ibang bansa. Bakit nga ba nangingibang bansa ang ating mga OFW? Dahil mas mataas ang sahod sa ibang bansa. Sa Pilipinas, race to the bottom ang sahod ng mga manggagawa. Ang sahod ng mga guro, nurse, natin dito ay hindi hamak na mas mababa kumpara sa ibang bansa. Ano ba ang solusyon? Itaas ang minimum na sahod sa nakabubuhay na sahod. At ano ba yung balakid? Ang sagot, ayaw ng pribado at mga dayuhang kumpanya dahil liliit ang kanilang kita, ayaw ng mga ekonomista ng gobyerno dahil aalis din umano ang foreign corporations and companies at foreign investors dito sa Pilipinas.
Ang gusto lamang nilang manggagawa ay disente at nakabubuhay na sahod, ngunit pinagkakait sa kanila ngayon ang tubo. Ito ang sagot nila laban sa mga panukala. Tapos ngayon sasabihin ng mga pro-chacha na anti-wage hike naman, ang 100% ownership, ang lahat ng mga maitaas ang sahod. Hindi kompetisyon ang magpapataas ng sahod ng mga manggagawa. Hindi ang awa ng mga kapitalista o ng kompetisyon sa pamamagitan ng pagpapasok ng mga marami pang dayuhang kumpanyang korporasyon ang dahilan ng mga wage increase. Dekada-dekadang aktwal na karanasan ng mga Pilipino manggagawa at hindi tataas ang sahod kung hindi sasama sa ipinaglalaban. Public utilities, hindi makakapayag ang kinatawan ng ACT Teachers na sa hinaharap ay pagmamay-ari na ng mga dayuhan ng lahat ng mga public utilities sa bansa. Kuryente, tubig, komunikasyon at iba pa, iinom lang ng tubig ang mga Pilipino ay kailangan niya magbayad ng water bill sa mga dayuhan. Magbubukas lang ng bentilador ay magbabayad ng electric bill sa mga dayuhan. Anong klaseng pambansang polisiya ito? Public utilities are imbued with public interest. Pero public interest pa rin ba ang mamamayani kung ito ay 100% pagmamay-ari ng mga dayuhan? Kung privatize pa nga lang ay tubo at kita na ang namamayani imbis na serbisyo. Paano na kaya kung dayuhang pagmamay-ari na ito? Foreign companies come and go. Kapag pinagpakitaan na nila ang Pilipino, aalis na sa Pilipinas. Okay, sa edukasyon, ang Pilipinas at ang Pilipino pa rin ba ang puso ng konstitusyon? Kung hahayaan na ang edukasyon ay makokontrol ng mga dayuhan at ang mga paaralan ay pagmamay-ari ng mga dayuhan, ni hindi nga makapasok sa paaralan ang mga kabataan dahil sa hirap ng buhay at kailangan nilang tumulong sa paghahanap buhay. Sa ibang mga lugar ay kailangan pang tumawid sa ilog ang mga estudyante at guro para lamang makarating sa paaralan. Uso pa rin ang textbook sharing at paghahati ng iisang classroom para sa dalawang klase. Kahit ang ating gobyerno ay hindi priority ang pagpapagawa ng mga bagong pampublikong paaralan. Pinapangarap ng mga pro-chacha ay pumasok ang Harvard at iba pang mga well-funded foreign schools. Pero nakakalimutan yata nila na hindi naman mura ang tuition fee and other school fees na mga iyan. Malinaw na para lamang sa mayaman at hindi ang mga mahihirap ang walang akses sa edukasyon ang makikinabang dito. Marami mga Pilipino ang nagtatanong kung bakit pilit na pinag-uusapan ng Chacha ng mga binoto nilang mga politiko para magrepresenta sa kanila, kung hindi naman nila interes ang pagbabago nito. Sa katunayan, sinasabi ng Pulse Asia, SWS, na karamihan sa mga Pilipino ay tutol pa nga sa Chacha. Bakit pilit na itinutulak ang Chacha ng Marcos Jr. administration? Unconstitutional ang ginagawa ng Kongreso ngayon sa proseso ng pag-aamyenda ng konstitusyon. Walang fourth mode ang pagbabago ng konstitusyon. Maari lamang itong gawin sa pamamagitan ng Constitutional Assembly, Constitutional Convention, People's Initiative, at wala nang iba. Hindi rin sinasagot ng mga nagpapanukala ng RB 87 kung ano ang mangyayari kung magkaiba ang version ng RB 87 ng House at ng Senado. Lalo pa ngayon lamang na magkaiba ang nakasulat sa probisyon tungkol sa pagboto ng Kongreso. Magkakaroon ba ng bicameral conference committee? Kung oo, nangangamba ang kinatawan ng ACT Teachers na mayroong isingit na iba pang mga amyenda sa konstitusyon na hindi na pag-usapan dito sa House o sa Senado. Nakabatay sa karanasan ang pangambang ito, kagaya ng mga GAA fiscal year 2024. Dagdag pa rito, napakadelikado ang pagbubukas ng Chacha at sa tingin ng makabayan, parang itong test case at pages set ng President ang RB 87 sa punto na maipasa ang House of Representatives at ang Senado. Hindi malayo na magpasa din ng iba pang mga RBH sa hinaharap. Kung ganito lang pala kadali ang magpasa ng amyenda sa konstitusyon, maaari itong maabuso para maipasok yung 100% foreign ownership ng lupa, term extension, no election, pagtanggal sa prohibition sa political dynasty. So, I'm wrapping up, Mr. Speaker. Ilang daang taong nagdusa ang mga Pilipino sa ilalim ng kolonyalismo ng Espanyol, Amerikano at Hapon. Ilang daang taong pinatay, inabuso at inalipin ng ating mga ninuno ang mga dayuhang mananakop. Milyong-milyong mga Pilipino ang namatay at pinatay para lamang makamit
ng inang bayan ang pinakamimithi nating kalayaan. Kung ang mga bayani ay nakikinig sa panukalang Chacha at sa mga prinsipyo at dahilan sa likod ng inihapag na pagbabago rito, ano kaya ang kanilang isisigaw? Sabi ni General Luna, negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka. Ikaw, anong isisigaw mo? So ito po ang dahilan, Mr. Speaker, kung bakit tayo ay bumoboto ng no sa RB 87. Maraming salamat, Ginoong Speaker. Number one, mali ang premise nito. We have to admit that protectionist measures, including deglobalization and regionalization, are on the rise. At the forefront is the US itself. Imagine in a world that is supposed to be connected by technology, the US House of Representatives voted to ban TikTok to protect its own big tech companies, and it's forcing TikTok USA to find a local buyer. Silang mga makapangyarihang bansa na nagpapatupad ng protectionist policies ngayon ay sila ring nagtutulak sa mga naghihikahos na bansa gaya ng Pilipinas para lalo magbukas sa kanila. Ang unfair naman. Number two, pangakong madaling mapako ang dala ng dayuhang kapital. Nasa interes ng big foreign corporations na huwag magdala sa atin ng makabuluhang tulong para hindi tayo makabuo ng mauunlad na pambansang industriya at manatili tayo nakasandal sa kanila. We start by being beggars for FDI, we'll end up begging for more. Number three, strong domestic foundations muna. Before China and Russia pursued the wrong expansionist path and became strategic competitors of the US, umabante sila dahil ginamit nila ang kabad ng bayan para mamuhunan sa mga susing industriya. Pinatupad ang tunay na reformang agraryo, kaya nakalikha sila ng mga dekalidad na trabaho para sa mamamayan nila. Number four, walang unity para sa economic chacha, not even among Filipino economists. Meanwhile, in the education sector, school heads, teachers, and students are in harmony, united in saying that economic chacha is not the answer. Number five, we can't be resourceful for the wrong reasons. Inaprubahan dati ang Chacha via CONCON. Sinoportahan ang di umano'y People's Initiative at ngayon naman tinatahak ang fourth mode para amyendahan ang konstitusyon. Parang forum shopping po ang nangyayari. Number six, hindi galing sa taong bayan ang panukalang Chacha. By endorsing Chacha, the sitting president is going against one of his sworn duties in his oath as per Article 7, Section 5 of the Constitution. That is, to preserve and defend the Constitution. Number seven, iba ang pangunahing problema ng taong bayan. Sa survey ng WR numero, 44% ang nagsabi na walang pinagbago ang antas ng kahirapan sa bansa under Marcos Jr. or under Duterte. 47% naman ang nagsabi, lumala pa nga under the current admin. At sabi ng 59%, lumala din ang presyo ng bilihin in the current admin. Napatunayan po, Mr. Speaker, walang anumang batas na pumapabor sa malaking negosyo o dayuhan ang matagumpay na nagpababa ng presyo ng kuryente, tubig, petrolyo, pamasahe at iba pa. Nagiging daluyan lang ang ganong mga batas para tumaas ang presyo kahit palpak ang serbisyo. For those 7 reasons, we vote no to RBH 7. Para sa inang bayan, no to economic charter change.